Hey, what's up guys? Good morning! It's your boy, Suplado Moto. Okay, let's talk about yung nag-DM sa atin from Dubai. So may problema siya sa EA niya. Parang nagdadalawang isip daw siya because etong EA na to gusto kong makipag-live-in sa kanya. Pero di naman niya nasabi sa atin kung ilang months na sila nagkikita or kung may nangyayari sa kanila. Brad, ito yung tinatawag natin framing. So pine-frame ka niya sa way na gusto niya. Okay? So since nasa Dubai ka, parang mahal ang ano dyan, ang apartment, tama? Or ang rent. So guys, ganito kasi, like I said, women are looking for survival value. Brad, ang nakikita ko dyan isa lang. Nakakita siya ng opportunity sa'yo na pwedeng makatipid siya. I'll be honest with you, bro. I think gusto niya makatipid sa rent, gusto niya makatipid sa pamumuhay dyan para makaipon. Kaya gusto niyang makipag-live-in sa'yo. Diba? Kasi alam ko sa Dubai, mahal ang rent. Correct me if I'm wrong. Hindi ko kasi alam kung ilang bansa kayo magkakilala. Hindi ko alam kung may bembangan ng nagaganap or what. Kasi Brad, exclusivity yung hinihingi niya eh. Diba? Pero ang sabi mo, hindi siya reciprocal when it comes to checks. Ayaw niya eh. Sabi mo nga, diba? So ang nakikita ko dyan, pwede ka maging placeholder boyfriend. Yung ikaw yung nagbibigay ng mga provision tsaka protection sa kanya, kasi maglilibin kayo, diba? So ikaw lahat magpo-provide nun, pero yung mga bagay na pwede mong makuha sa kanya, hindi mo makukuha. Gets mo? So kaya kung ako sa'yo, mag-bounce ka na, Brad. I know, maybe you are emotionally attached na sa kanya, pero hanggat maaga pa. Sabi mo nga, nag-take na siya ng risk na pumunta dyan. I don't think na magte-take siya ng risk na walang kapalit. Gets mo? She needs to give up something, di ba? Kung talaga nag-take siya ng risk. Pero kung nag-take siya ng risk para pumunta dyan at may makakuha sa'yo, or makuha yung provision na makatira sa'yo, tapos ikaw magbabayad ng rent, then iba yun. Tapos, yun nga, hindi mo pa nakukuha yung access na gusto mo sa kanya, then it's a red flag, bro. Tandaan mo, once na nag-live-in na kayo nan, it's hard to tell her na maghiwalay na tayo or umalis ka na rito sa tinutuluyan natin. Hindi ganun kadali, bro. Kaya hanggat maaga pa, sinasabi ko na sa'yo, wag mo na ituloy. Yan ang mahirap. Maraming nagsasama sa ibang bansa na in a relationship dati, pero dahil dala ng away, gulo, pagulong relasyon, nagsasama pa rin sila pero wala ng relationship. What the fuck are you talking about? And hindi nila maiwan yung isa't isa because yun nga, may responsibility sila na pwedeng kailangan bayaran or hindi ba nila kaya magsulo, something like that. Pero at the end of the day, ikaw ang lalaki, ikaw ang magdadala ng sarili mo. Hindi ka aasa sa kanya regardless kung mahati siya ng rent sa'yo. At the end of the day, like I said, ikaw ang lalaki, tayo ang lalaki, tayo ang magpo-provide, hindi sila. Uulitin ko, Brad, hanggat maaga pa, kumalas ka na. Dahil mahihirapan ka once na kasama mo na siya. Pagiging placeholder boyfriend ka dyan, pakinggan mo yung ano natin dyan, yung content natin na placeholder boyfriend. Yan yung mga babae na nakikipagrelasyon kahit hindi pa the best yung guy. Pero kahit pa paano naman, pasok naman doon sa criteria na hinahanap nila. Like, pagiging nice, hindi cheater, pero yun nga, walang emotional stimulation. Yes, nice ka, oo, walang problema. Walang masasabi sa'yo, wala kang bahid, wala kang history ng cheating. Yun nga lang, pumayag yung babae sa'yo, it's because hindi pa niya nakikita yung the best guy. Kaya gusto niya makipag-live-in sa'yo. Kaya wag mo subukan. Ikaw na nga nagsabi, ikaw makakapagsabi kung totoo lahat ng tong sinasabi ko, especially sa mga na-experience mo sa kanya. Pati yung access na gusto mo, hindi niya nabibigay. So ibig sabihin, it's a one-way relationship. I need to get this. Lalaki ka naman. Parang ganun yan, di ba? You need to provide this for me. Binibigyan naman kita ng atensyon. Eh paano naman yung sex? Oh, paano mo mabibigay sa akin yun, girl? I'm a man, I need that. Kung meron mang gusto ang lalaki sa babae, dalawa lang. Lalo na pag sa relationship, wala pa kayong anak, hindi pa kayo kasal, wala kayong nire-raise na children. So dalawa lang, intimacy and what? Sex. That's it, bro.
tandaan mo, hindi makikipag-transact sa yan kung alam niya wala kang kaya i-provide. I think okay yung trabaho mo dyan sa Dubai, di ba? And I think kaya mo. Lalo na kung ito nakikita ko sa iyo, bro. Pag in love sa iyang babae na yan, or merong mga value na pinapakita, like nagre-reciprocate sa mga gusto mo, for sure you can do better, or I mean you can do more than what she asked for, di ba? Yun ang nakikita ko sa ano mo Adri, di ba? Shoutout sa iyo, Adri from Dubai. Malakas ba wifi dyan? Sana all. Anyway, so Adri, tigilan mo na. Maghanap ka na ng bago, or maghanap ka ng iba, or mag-focus ka sa ibang bagay kung emotionally attached ka na dyan. Hindi naman talaga madali mag-let go, especially sa lalaki. Kasi kahit na iba nga nag-cheat na yung girlfriend, yung asawa, they still pa rin holding on, di ba? Kumbaga binibigyan pa rin nila ng chance yung relationship. Kasi ano nga tayo tag dito, logical tayo mag-isip hindi tayo based on how we feel. Logical tayo in a way na nandyan yung sasabihin ng pag ikaw nakipag-iwalay, baka iniisip mo baka mali ako sa gagawin ko. No bro, once na naisip mo na yun, tama ka dun. Kasi unang-una, practical tayo tinitingnan mo lahat ng corner ng relationship nyo tama ba to? Ganito ba siya? Ganyan ba siya? Unang-una bro, kung di talaga siya align dun sa relationship na gusto mo, o yung hinahanap mo sa isang babae, you need to let her go, bro. Don't waste your money, your effort, your time, and yung mga sacrifices mo. Magsasacrifice ka dyan kasi nasa ibang bansa ka di ba? Maraming pwedeng hindi ka kainin pagkain para lang may mairegalo sa kanya once na in a relationship na kayo. The question is, makukuha mo ba yung functional equivalent ng kaya mong ibigay sa kanya? Kasi kung hindi, then talo ka. Well, at the end of the day, talo naman talaga tayo. Kasi nga, like I said, di ba? Let's say for example, bro, you are 30 years old as a guy, di ba? You are 30 years old, tapos yung mapapangasawa mo 25, tapos umabot kayo ng 50, she's 45. Do you think yung sex life niya still the same? No, it's not. Pero nandiyan ka pa rin to provide, at kailangan mo mag-provide, di ba? Kasi ikaw ang lalaki. Hindi mo pwedeng, wala ko na nga ito, ulit hindi pwedeng ganun, di ba? So kaya bilang lalaki tayo yung mag-provide. Kaya nga like I said, Adri, don't put yourself in a situation na ikaw ang mahihirapan at the end of the day. It's okay to challenge yourself, but not to this kind of situation. Okay? Pag-isipan mo yung sinasabi ko. Huwag ka rin pabigla-bigla. Pero yun lang nakikita ko based sa kwento mo. Nag-take siya ng risk hindi dahil gustong-gusto kanya. Nag-take siya ng risk kasi may makukuha siya sa'yo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Okay guys, late na tayo. Rat-ratin na natin to.